Kasalukuyang hinihilot ni Blair ang kanyang sentido nang maipit siya sa traffic. Pauwi na nga siya galing sa trabaho. Mula sa loob ng kotse ay dumako ang kanyang tingin sa gilid ng kalsada kung saan natanaw niya ang mga tusok-tusok na paninda na mga street food. Napalunok siya ng laway nang bigla siyang natakam. Subalit, kaagad din niyang iniwas ang paningin at itinuon na lamang iyon sa sasakyan na nasa kanyang harapan. Kailangan niyang pigilan ang pag-crave ng kung ano-ano. Bilang isang sexy actress, kasi ay kailangan niyang i-maintain ang kanyang balingkinitang katawan. Kung kaya't sobrang strict niya pagdating sa diet at mga kinakain niya. Ilang sandali pa, ay umusad na ang traffic, kaya malaya na siyang nakapagmaneho ng mamahalin niyang kotse na katas ng ilang taon niyang pagtatrabaho. Ilang sandali pa ay biglang tumawag sa kanya ang yaya ng mga anak niya na si Nina, na siyang sinagot din naman niya kaagad. "Hello yaya, napatawag ka. Kumusta ang mga bata?" "Ma'am Claire, kinukulit po kasi nila ako na pauwiin na po kayo. Ayaw po nilang kumain hanggat wala pa kayo." Tugon ng yaya na batid ang pagkabalisa sa boses nito. "Sabihin mo sa kanilang pauwi na ako. I'll be there in 10 minutes. Thank you, yaya." Sabi ni Blair sa yaya bago niya ito pinatayan ng tawag. At doon ay walang pag-aatubiling binilisan niya ang pagdadrive. Ngunit wala pang ilang minuto ay kumunot ang kanyang noo sa pagtataka nang matanaw niya ang isang figura ng lalaki sa hindi kalayuan na nakatayo sa gitna ng kalsada. Kaya naman, malayo pa lang, bumusina na siya ng paulit-ulit. At unti-unti ngang namilog ang mga mata ni Blair nang makita niyang tumatakbo ang lalaki na waring sinasalubong siya nito. "What the heck? Gusto niyo bang magpasigasa?" Magkahalong inis at kabang bulalas ni Blair dahil palapit na siya ng palapit sa kinaroroonan ng lalaki. At doon ay nagpapanik niyang inapakan ang brake na siyang naging dahilan ng biglaang paghinto ng kotse. Muntik pa siyang mauntog sa manibela dahil sa lakas ng impact ng kanyang paghinto. Kaagad siyang nag-angat ng tingin sa harapan at ipinagtaka niya nang wala na ang lalaki roon. Doon ay nakarinig siya ng mga putok ng baril na siyang nagdulot ng labis na kaba sa kanyang dibdib na mas lalo pang nadagdagan nang biglang may isang lalaki ang pumasok sa passenger seat. "Sino ka? Bakit bigla kang pumasok sa kotse ko?" Gulat na gulat niyang singhal sa lalaki. Hinihingal namang lumingon sa kanya ang lalaki. Please, paandarin mo na tong kotse ngayon din. Kailangan na nating tumakas bago pa nila tayo masundan." Bakas sa boses ng lalaki na nagmamadali siya habang hinihingal. Aalma pa sana si Blair, ngunit takot ang siyang namayani sa kanyang sistema nang makita niya ang hawak nitong baril. Napalunok siya at nanginig ang mga kamay na nakahawak sa manibela. Bigla naman siyang napasigaw nang muli siyang makarinig ng putok ng baril na ang puntirya ay malapit sa kanilang direksyon. "Bilisan mo na! Mag-drive ka na!" Sigaw ng lalaki. At tila ba naging hudyat iyon para kay Blair para automatic na muling paandarin ang kotse at pinaharurot na ito. Diretso lamang ang tingin ni Blair sa kalsada hanggang sa maabutan nga sila ng red light sa traffic light. Kaya wala siyang choice kundi ang ihinto na muna ang sasakyan. Bahagya rin siyang kinabahan dahil baka magalit sa kanya ang lalaki at pilitin siya nitong paandarin muli ang kotse. Ngunit laking ginhawa niya nang wala siyang marinig maski isang salita o reklamo mula rito. Kinuha rin niya ang pagkakataon na yon para pasimpleng sulyapan ang hindi kilalang lalaki at halos mapamulagat ang mga mata niya nang doon lamang niya mapansin ang dumudugo nitong balikat. Subalit parang wala lang yun sa lalaki.
Magsasalita na sana si Blair nang bigla namang magsiandaran ang mga sasakyan sa paligid nila. Hudyat na kulay green na ang traffic light, kaya hindi na natuloy pa ang sasabihin niya sana. Sa halip, pinaharurot niya na agad ang kotse. Ihinto mo sa tabi. Utos sa kanya ng lalaki, dahilan kaya walang pagdadalawang isip niyang ipinarada ang kotse sa isang tabi. Sandali, sino ka ba? At sino yung mga humahabol sa'yo kanina? Hindi na niya napigilan pang magtanong, na siyang nagpatigil sa lalaki na akma na sanang lalabas ng kotse. Dahan-dahang lumingon ang lalaki sa kanya. At noong mga sandaling iyon, unti-unting nanlaki ang mga mata nito. Waring nakakita ng multo. Habang si Blair naman ay kunot lamang ang noo. Animoy iniisip kung nakita na ba niya ang lalaki noon dahil parang pamilyar ito sa kanya. It's none of your business. Malamig nitong sagot sabay iwas ng tingin. Siguro nga, it's none of my business. Pero sana wag mong kalimutan na ako ang nagtakas sa'yo, kaya utang mo sa akin ang buhay mo. Dahil doon ay medyo matalim na ang mga matang liningunan siya ng lalaki. Yung balikat mo, dumudugo. Pag-iiba ni Blair nang muli niyang mapansin ang balikat ng lalaki. Kanina pa kasi talaga siya nag-aalala dahil ayaw naman niyang bigla na lamang may mawalan ng buhay sa kotse niya sa kadahilanang naubusan ito ng dugo. It's also none of your business. Muling saad lang ng lalaki na katulad kanina, malamig pa rin ang tono ng boses. Tila ba hindi nito alintana ang dumudugong balikat. Ilang segundo lamang ay bigla itong may dinukot na pitaka sa bulsa at kumuha roon ng ilang perang papel na siyang inabot niya sa babae. Nang hindi nito tanggapin ang pera, inilapag na lamang ng lalaki sa upuan. Ito, pakonsuelo para sa pagtakas mo sa akin. At para sagutin ang tanong mo, ang pangalan ko ay Octavius. Salamat. Ang huling sinambit ng lalaking nagngangalang Octavius. Saka ito tuluyang lumabas ng kotse. Naiwang tulala at medyo nakaawang ang bibig ni Blair. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nakarecover sa pangyayari. Iginala niya ang paningin sa paligid, ngunit hindi na niya nakita pa ang lalaki na siyang mabilis na naglaho. Dumako ang mga mata niya sa passenger seat kung saan naroroon ang pera bilang bayad sa kanya. Otomatiko namang naningkit ang mga mata niya nang mapansin niyang nabahira ng dugo ang kotse niya. Napasandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga bago niya tuluyang pinaandar muli ang sasakyan. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, ay ang aligagang si Yaya Ninya ang siyang sumalubong sa kanya. Ma'am Blair, mabuti naman po at umuwi na kayo. Kanina pa po kasi talaga umiiyak si Faith kakahintay sa inyo, habang si Hope naman po ay ayaw din pong kumain. Tuloy-tuloy na saad ng Yaya na animoy nagsusumbong sa kanyang amo. Bigla namang sumagi sa isipan ni Blair ang lalaki kanina na naging dahilan para madelay ang mabilis niya sanang pag-uwi. Nasaan ang mga bata, Yaya? Naroon po sa kwarto nila. Ayaw po nilang lumabas eh. Sige, Yaya. Ako na ang bahala sa kanila. Magpahinga ka na. Sa itinurang iyon ni Blair ay tipid na napangiti si Ninya. Tinungo na nga ni Blair ang kwarto ng kanyang mga anak at nadatnan niya ang kambal na nakadapa sa kama. Waring nakatulog na ang mga ito dahil sa pag-iyak. Marahan niyang nilapitan ang mga ito at pagkaupo pa lamang niya sa kama ay dagling nagising ang mga bata na tila ba naramdaman kaagad ang presensya ng kanilang ina. Mami, bakit ngayon lang po kayo umuwi? Ang sabi po kanina ni Yaya, malapit ka na raw po.
Nakangusong atungal ng batang si Faith na napayakap sa kanyang ina. Oo nga po, Mami. Alam mo naman po na ayaw po namin kumain at matulog hanggat wala po kayo, di ba? Saad naman ng batang si Hope. Niyapos ni Blair ang kanyang mga anak matapos niyang punasan ang mga munting luha sa mata ng mga ito gamit ang kanyang daliri. Pasensya na kayo mga anak ha. May nangyari kasi kanina habang pauwi ako. Kaya medyo late nang nakauwi si Mommy. Mami, bakit hindi na lang po nyo kami isama sa work nyo? Para hindi na po kami nag-worry sa inyo. Talaga po bang bawal po ang bata roon? Paano po kaya kung wag na lang po kayong magtrabaho? Para po palagi na lang namin po kayong kasama. Di ba po, marami naman na po tayong pera? Kaya nga po, Mami, para hindi na rin po kayo laging busy sa work nyo. Para makabag-bonding din po tayo sa labas. Katulad po ng ibang mga bata na palagi pong kasama yung mami nila. Kung gusto niyo po, tutulong po kaming dalawa ni Ate Faith. Magtatrabaho rin po kami para kumita ng pera. Hinagkan lang ni Blair ang noo ng kanyang mga anak at naipukol niya ang kanyang tingin sa kisame upang pigilan ang kanyang mga luha na nagbabadya ng pumatak. Ilang beses na niyang narinig ang mga katagang iyon mula sa mga bata. Ngunit, maski isang beses, ay hindi niya iyon nagagawang sagutin. Masakit para sa kanya na marinig ang mga iyon mula sa anak. Subalit, wala rin siyang magawa sa kanilang sitwasyon ngayon. Gustuhin man niyang huminto na sa pagtatrabaho ay hindi niya magagawa dahil gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kambal at matustusan ang mga pangangailangan ng mga ito bilang isang single mom. Masakit man din para sa kanya na hindi makasama ang mga ito sa labas, kailangan niyang magsakripisyo na itago ang katotohanang may anak na siya sa publiko para sa career na inaalagaan at iniingatan niya. At para sa kanya, wala pa sa hustong gulang ang mga bata para maintindihan ang sitwasyon. Kung kaya't hindi niya pa magawang masabi at maipaliwanag sa mga ito ang lahat-lahat. Ayaw man niya ang sitwasyon niya ngayon pero wala siyang choice kundi ang magtiis para sa kinabukasan ng kanyang kambal na anak. Matapos nilang kumain ng hapunan, pinatulog na ni Blair ang dalawang bata. Siya naman ay nagtungo na sa kwarto niya para magpahinga na rin. Paghiga niya sa kama ay sakto namang nag-ring ang cellphone niya na agad naman niyang sinagot. Oh, Riza, napatawag ka? Blair, nasan ka ngayon? Tanong ni Riza sa kabilang linya na bakas sa boses ang labis na pag-aalala. Kumunot ang noo ni Blair, dulot ng kalituhan. Ha? Nandito sa bahay. Bakit? Ano bang problema? Bakit parang nagpapanik ka riyan? May isasend akong video sa'yo. Panoorin mo kaagad ah. Hinintay naman ni Blair ang sinasabing video ng kaibigan at nang matanggap niya yon ay dagli niya ngang pinanood. Tell me na hindi ikaw yung nasa video kasi kapareho ng kotse mo yung taong nagtakas sa kriminal. Hindi lang makita yung plate number. But please tell me na hindi ikaw yan at nagkataon lang na kapareho mo ng kotse yung nasa video. Napalunok naman si Blair sa napanood na balita na siya ring naging dahilan para mapabalikwas siya ng bangon sa kama. Bumalatay sa mukha niya ang hindi makapaniwalang reaksyon. Kriminal siya? Huh? Of course! Kriminal siya! Kaya nga siya pinaghahanap ng mga pulis dahil malaki ang kasalanan niya sa batas. Marami na silang napapatay. So tell me, Blair, hindi ikaw yung nasa video, no? At hindi mo naman siguro kotse yun, right? Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Blair sa kaba dahil sa muling tanong sa kanya ng kaibigan. Of course not. Bakit naman ako magtatakas ng kriminal, di ba?
Nagkataon lang siguro talaga na kapareho ko ng kotse yung nasa video. Oh, thank God. I knew it. Nag-alala lang talaga ako. Alam mo naman na may career kang inaalagaan, di ba? Reaksyon ni Riza sa kabilang linya na animoy nabunutan ng tinik sa dibdib nang makaramdam ito ng matinding ginhawa. Alam mo, Riza, you're just overthinking. But still, thank you for letting me know, ha? So, paano? Magpapahinga na ako, ha? Bye. Hindi na nga hinintay pa ni Blair ang sagot ng kaibigan at binabaan niya na ito agad ng tawag. Sa kanya binitawan ang cellphone sa kama. Humugot siya ng malalim na buntong hininga habang muling inaalala ang nangyari kanina. Ilang sandali pa ay muli niyang dinampot ang cellphone niya at doon ay nagsaliksik siya sa social media patungkol sa naturang tinulungan niyang lalaki kanina na isa palang kriminal. Lumabas ang iba't ibang article patungkol sa isang grupo na matagal nang wanted sa batas. Ito ay dahil marami na silang napapatay. Maraming pictures ng iba't ibang lalaki ang lumabas at sinubukan niyang hanapin ang mukha ng lalaking pinatakas niya kanina. Hanggang sa mapahinto siya at mapatitig sa isang picture sa article na medyo malabo pa dahil kuha ito mula sa CCTV footage. Ang naturang litrato ay isang lalaking naka-side view at malakas ang kutob ni Blair na ang taong iyon ay ang lalaking nagngangalang Octavius. Gosh, Blair, what did you do? Kriminal ang tinulungan mo. Problemado niyang hinilot ang sentido niya. Ngunit huli na para magsisi dahil nangyari na ang nangyari. Samantala, sa isang warehouse ay kasalukuyang ginagamot ng isang doktor ang sugat ni Octavius, habang naroroon din ang kanyang mga kasama. Maswerte ka pa rin, Octavius. At yan lang yung natamo mo. Komento ni Deon habang humihit-hit ng sigarilyo. Dapat ba akong magpasalamat? At ito lang yung natamo ko. Matapos niyo akong iwan kanina, ha? Sarkastiko niyang buwelta habang matalim ang tingin sa mga kasama. Natahimik naman si Deon at napaiwas ng tingin. Mabuti na lang at daplis lang ng bala ang natamo mo. Basta inumin mo lang yung mga gamot na nireseta ko para tuluyan ka ng gumaling sa sugat mo. Ani ng doktor habang nag-aayos na ito ng mga gamit. Salamat, Doc. Pasalamat ni Octavius at muling sinuot ang kanyang damit at tuluyan na nga ring nagpaalam ang doktor. Patawarin mo kami, Octavius. Hindi naman kasi namin alam na napalayo ka na sa amin. Isa pa, kung hindi rin naman kami sumibat ka agad, baka nahuli na rin kami kanina ng mga pulis. Paliwanag pa nga ni Jason. Pero paano ka nga pala nakatakas kanina? Usisa naman ni Deon. Bahagyang natigilan sa pagsisindi ng sigarilyo si Octavius nang maalala niya ang babaeng nagtakas sa kanya kanina. It's none of your business. Tanging nasagot na lamang niya sa mga kasama. Hindi na rin natuloy ang pagsindi niya ng sigarilyo. Sa halip, nilisan na lamang niya ang warehouse. Tinungo niya ang kanyang kotse at pinaharurot iyon ng mabilis. Maya-maya pa ay biglang inihinto ni Octavius ang sakyan nang mapansin niya ang isang billboard ng isang sexy actress. Binuksan niya ang bintana ng kotse. Saka naniningkit ang mga matang tinitigan iyon nang makilala niya ang sexy actress sa billboard. Ito ay walang iba kundi ang babaeng na-encounter niya kanina, ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, nang magising si Blair, ay kaagad niyang pinaghandaan ng almusal ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay tinungo niya na ang kotse at doon ay nakita niya ang dugong bakas ng lalaking isang kriminal pala na siyang tinulungan niya kahapon.
Doon ay napansin niya rin ang perang nasa upuan. Kinuha niya yon at itinago sa passenger compartment storage. Hindi na rin siya nagsayang ng oras na linisin ang mga dugo sa kotse at sinigurado niya na wala roong magiging bakas ng anumang patungkol sa lalaki. Action! Sigaw ng direktor at pinatunog ang clapper na siyang naging hudyat kina Blair at sa aktor na kapartner niya sa film na kasalukuyan nilang sinushooting. Mapusok ang halikan ng dalawang artista. Hanggang sa unti-unting hinubad ng lalaking aktor ang bathrobe na suot ni Blair at lumantad sa lahat ang balingkinitan nitong katawan. Napalunok si Blair nang maramdaman niya ang kamay ng aktor na siyang naglalakbay na patungo sa maselan niyang bahagi na naging dahilan para bahagya siyang dumistansya rito. Cut! Isa pang take! Sigaw ng direktor. Ipinikit ni Blair ang mga mata at humugot ng isang malalim na buntong hininga para kontrolin ang sarili. Pang-ilang take na kasi nila ito para sa scene na yon. Nang idilat ni Blair ang mga mata, ay isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa aktor, kung saan isang ngisi lamang ang naging tugon nito sa kanya. Sa loob-loob ni Blair, gusto niya nang magalit dahil batid niyang sinasamantala na ng aktor ang pagkakataon at sinasadya nitong gumawa ng mga bagay na wala sa script. Kanina pa niya ito gustong kumprontahin, pero ayaw niyang mag-iskandalo. Dahil bilang isang sexy actress, pwedeng siya pa ang baligtarin ng aktor sa publiko. Kaya hanggat maaari ay nagtitiis siya at pinipilit na lamang niya na maging profesional. Mabilis na lumipas ang mga oras at ngayon ay kakatapos lamang ng taping. Nasa loob ng dressing room si Blair para magbihis at inexamine niya sa salamin ang mga labi niya na medyo namamagana dahil sa mapusok na paghalik sa kanya kanina ng aktor. Hindi rin nagtagal, lumabas na siya ng dressing room at nagtungo sa kanyang kotse. Sakto namang may natanggap siyang isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Isang address ang nakalagay sa text message at hindi niya alam kung para saan iyon. Napuno siya ng pagtataka dahil iilang tao lamang ang may alam ng number niya at lahat sila ay nakaregister sa phone niya. Kaya naman sinubukan niyang tawagan ang numero. Ngunit sa ilang beses niyang pagsubok ay walang sumagot. Sumuko na siya sa pagtawag sa numero. Pero naroon pa rin ang kuryosidad sa kanya kung para saan ang address na yon. Kaya naman sandali muna siyang nag-isip bago niya tinawagan ang kanyang kaibigang si Riza. Hello Riza, alam kong wala kang tutoring session ngayon sa mga anak ko. Pero hihingi sana ako ng pabor sa'yo na kung pwede mo ba silang puntahan ngayong gabi at bantayan muna sila habang hindi pa ako nakakauwi. Bakit? Nasa shooting ka pa rin ba ngayon? Oo masyado kasing maraming take. Kaya na-extend ang taping namin ngayon para sa araw na to. Okay sige. Ako na muna ang bahala sa mga bata. I-update mo na lang ako kapag pauwi ka na. Ingat ka. Salamat Riza. Bye. Matapos mapapayag ang kaibigan, pinaandar na ni Blair ang kotse para puntahan ang address na natanggap niya mula sa isang anonymous person. Batid niya sa kanyang isipan na maaaring delikado ang balak niyang yun, lalo na at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Ngunit para bang may naguudyok sa kanyang sarili na puntahan iyon. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, ay natuntun na rin ni Blair ang lugar. Isa iyong abandonadong lumang building. Inihinto niya ang sakyan at sa hindi kalayuan ay natanaw niya ang isang taong nakatayo at nakasandal sa isang kotse habang nagsisigarilyo.
Doon ay nagkaroon ng kutob si Blair na baka ang taong iyon ang nagpadala sa kanya ng text message. Napalunok siya at nag-ipon ng lakas ng loob. At bago siya lumabas ng sasakyan, ay kinuha niya muna sa compartment storage ang isang taser bilang kanyang protection device na itinago niya sa bulsa sa suot niyang jacket. Unti-unti na nga niyang nilapitan ang lalaking nakasandal sa kotse. Nang maramdaman ng lalaki ang kanyang presensya, ay lumingon ito sa kanya. Nagsimulang kumunot ang noo ni Blair nang mapansin niya na tila pamilyar ang figura ng lalaki. Pero hindi niya ito lubos na masilayan sa kadahilan ng madilim na sa parteng iyon ng lugar. Sino ka? Hindi ko akalain na talagang pupunta ka sa lugar na to. Biglang nanigas ang buong katawan ni Blair nang marinig niya ang boses ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang boses na yun ay pagmamay-ari ng taong tinulungan niyang makatakas kahapon lang. Octavius? Medyo nanginginig niyang saad. Natatandaan mo ang pangalan ko? Unti-unting humakbang palapit sa kanya si Octavius, kung saan napahakbang naman siya paatras habang marahang hinahawakan ang taser sa bulsa ng jacket niya upang maging handa sa kung anuman ang maaaring gawin sa kanya nito. Paano mo nalaman ang number ko? Kinakabahan man, sinikap pa rin niyang patatagin ang boses. Simple lang. Sabihin na natin na marami akong koneksyon. Mas lalo ngang nadagdagan ang kabang nararamdaman ni Blair sa kanyang narinig. Dahil ngayon lamang niya napagtanto na hindi basta-basta ang taong kaharap niya. Kriminal ka. Mamamatay tao ka. Kung alam ko lang na wanted ka at pulis ang mga humahabol sa'yo kahapon, hindi sana kita tinulungan na makatakas. Ngumisi si Octavius at nilaglag ang hawak na sigarilyo sa katinapakan ng itim nitong sapatos at muling tumingin sa babae. So, kriminal din pala ang tingin mo sa akin. Malamang dahil napanood mo na yung balita patungkol sa akin. And for sure kung ano ang mga narinig mo sa media, yun din ang paniniwalaan mo, right? Hindi nakaimik si Blair. Nang mga sandaling iyon ay hawak pa rin niya ang taser na nasa bulsa ng jacket niya sapagkat kailangan niyang maging alerto sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin at pinapunta mo pa ako rito? Don't tell me, gusto mo akong i-blackmail. Blackmail? Kasi ako ang nagpatakas sa'yo kahapon. At kalat na yung video na yon kung saan sumakay ka sa kotse ko. For sure, nung nalaman mong isa akong sexy actress, gusto mo ring kunin ang pagkakataon na to para makuha ang katawan ko. At sa oras na hindi ako pumayag, pagbabantaan mo ako na isisiwalat mo sa publiko na ako ang nagpatakas sa'yo. But I'm so sorry, Mr. Criminal, kasi hindi mo ako madadaan dyan. Yeah, maybe I have a reputation na inaalagaan at pinoprotektahan. At sa oras na magsalita ka, pwedeng masira ang career ko. Pero pwede ko ring linisin ang pangalan ko right away. At sasabihin ko sa mga tao na tinakot mo lang ako para itakas kita. In short, I was your hostage. And I was also your victim. Mahinang natawa si Octavius matapos marinig ang mga sinabi ng babae. I actually didn't think that way. But that's nice idea. Pero hindi yan ang rason kung bakit ko gustong makipagkita sa'yo. Kung ganon, ano talaga ang layunin mo? Tumikhim si Octavius at muling napasandal sa kanyang kotse. Parte ako ng isang organisasyon. Oo, pumapatay nga ang grupo namin. Pero hindi kami basta-bastang pumapatay ng kung sino lang. Ang mga pinapatay namin ay ang mga kriminal na malayang namumuhay sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Kumikitil kami ng buhay. Pero lahat ng taong pinapatay namin
ay hindi inosente. Dating isang pulis ang namumuno sa amin. Nabuo ang grupo dahil sa baluktot na batas. Na-hire kami para pumatay ng mga kriminal. Karamihan sa kanila, mga mayayaman, may koneksyon, may kapit sa batas. Habang ang tunay na biktima ay ang siyang napaparusahan dahil ang batas na para sana protektahan ang mga ordinaryong mamamayan ay ang siya ring pumuprotekta sa mga taong demonyo. Kalaban at kriminal ang tingin sa amin ng batas ngayon. Pero bayani ang tingin sa amin ng ibang mga tao. Naging pag-asa kami ng mga taong ordinaryo, mga biktima, at mga mamamayan na walang boses at hindi makamit ang tunay na katarungan at hustisya. Inaalis lang namin sa lipunan ang mga demonyo. Oo, pumapas lang kami, pero hindi nangangahulugan na masasama na kaming mga tao. Sandaling natahimik si Blair sa kanyang mga narinig. Dooy binitawan niya ang taser na hawak niya na nasa bulsa pa rin ng jacket niya. Pero masama pa rin ang kumitil ng buhay ng tao. Masama pa rin nilalagay niyo sa kamay niyo ang batas. May tamang proseso naman para panagutin ng tunay na may sala. Tamang proseso? Pagputol niya at bahagyang natawa. Prosesong sa huli, aayon lang din sa mayayaman at may kapangyarihan. Walang pag-asa sa batas dahil ang mga nagpapatupad nito ay ang mga taong una ring lumalabag sa batas. Kung walang mga katulad namin, malamang ang mga demonyong tunay. Habang ang mga biktima nagdurusa dahil hindi nila nakakamit ang hustisya na nararapat para sa kanila. So tell me, dapat bang masunod ang sinasabi mong tamang proseso? Kung sa huli, pera at kapangyarihan pa rin ang mananaig. Nawalan ng imik si Blair. Iyon ay dahil nauunawaan niya ang punto ng lalaki. Ngunit iyon ang realidad. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ang layunin namin. Marahil natatakot ka. Pero katulad ng sinabi ko, hindi kami masamang tao. Hindi ako masamang tao. Ang kaninang kaba at takot na naramdaman ni Blair ay unti-unting naglaho dahil sa sinabing iyon ni Octavius. Hindi niya alam pero naniniwala siya at ramdam niyang hindi talaga masamang tao ang lalaki. Lalo na nang marinig niya ang point of view nito. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito. Kahapon lang naman tayo nagkita at nagkakilala. Ilang segundo ring napatitig si Octavius sa babae bago siya nagsalita. Tingin mo ba talagang kahapon lang tayo nagkita? Biglang napaisip si Blair. Sinikap niyang alalahanin kung minsan na nga ba niyang nakita noon ang lalaki. Oo, pamilyar nga ito sa kanya. Pero hindi niya alam kung kailan at saan niya ito nakita. I don't know. Maybe nagkita na tayo before? Pero hindi ko matandaan eh. Humakbang palapit si Octavius. It's okay. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na alalahanin kung nagkakilala na nga ba tayo noon. Pero I'm glad na pumunta ka rito. At least nagkaroon ako ng chance na ipaliwanag sa iyo ang tunay na layunin ng grupo namin. Pero bakit? I mean, I get it. Pinatakas kita. I help you. But I don't think it was necessary for you to explain your side to me. Unti-unti namang inilapit ni Octavius ang bibig niya sa tenga ni Blair at doon ay pabulong na nagsalita. Maybe what you think about me matters to me. Nang mga sandaling iyon, tila ba muling nanigas ang buong katawan ni Blair at para bang kiniliti ang buo niyang sistema nang marinig niya ang malalim na boses ng lalaki sa tenga niya. You smell nice. I like it. Usal pa nito. Bahagya namang napaatras si Blair, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pamilyar na pakiramdam.
Hindi rin niya maintindihan ng sarili kung bakit tila ba automatic na nag-init ang katawan niya. It's nice meeting you again, Miss Blair. Next time na magkita tayo, baka pwede tayong mag-coffee man lang. Aniya nang dumistansya na siya sa babae. Bye. Paalam na rin niya, sabay kindat, at pumasok na sa kotse niya na kaagad rin niyang pinaandar. Sinundan lang ni Blair ng tingin ang kotseng papalayo at napahawak sa kanyang batok. Pagkatapos ay naglandas ang kamay niya sa kanyang kaliwang dibdib para pakiramdaman ang puso niya na bigla na lamang bumilis ang tibok. My gosh, Blair! Ano ba tong nararamdaman mo? Pagkausap niya sa kanyang sarili at napailing-iling. Pagkuway, nilisan na rin niya ang lugar. Pag-uwi niya ay ang kaibigan niyang si Riza ang sumalubong sa kanya. I've been waiting for you, Blair. Kumain ka na ba? Umiling-iling lang si Blair bilang kanyang sagot. Tara, kumain na muna tayo. Ani Riza at hinila ang kaibigan sa dining area. Hindi ka pa kumakain? Tanong ni Blair nang maupo na sila sa hapagkainan kung saan nakahanda na rin ang mga pagkain. Well, hinihintay kita eh. Nakatulog na rin kasi yung mga bata pagkatapos nilang kumain. Hindi ko na rin sila nasabayan na kumain kanina. Kasi balak kong hintayin talaga kita para may kasabay kang kumain just in case. Thanks, Riza. Mabuti na lang talaga at nariyan ka. Alam mo namang bukod sa akin, sa'yo lang din talaga nakikinig ang mga bata. Wala yon. Isa pa magkaibigan naman tayo. Para ko na rin silang mga anak. Though minsan, nalulungkot ako sa sitwasyon niyong mag-iina. Pero naiintindihan ko. Alam kong hindi rin madali itong lahat para sa'yo. Alam kong bilang isang ina, hindi mo rin gustong itago sa publiko na may 2 anak ka na. But you have to. At naiintindihan ko yun. Pero gusto ko lang malaman, hanggang kailan mo ba balak na pagtiisan ng ganitong sitwasyon? Lumalaki na rin yung mga bata. For sure, kapag nagkaroon na sila ng muwang sa mundo, marami na silang tanong. Baka pati tungkol sa ama nila, tanungin ka rin nila at hindi mo maiiwasan yun. Napabuntong hininga si Blair sa mga sinabi ng kaibigan. Iniisip ko rin talaga yan. Pero hindi naman to forever eh. It's just that, kailangan ko lang yung career at trabaho ko para masecure ko yung future ng mga anak ko. Darating din ang tamang panahon na may papaliwanag ko rin sa kanilang lahat. At sana maintindihan nila yon. Nang mga sandaling iyon, biglang nakatanggap ng text message si Blair mula sa parehong number kanina na ang nagmamay-ari pala ay si Octavius. Salamat sa pagpunta at pagkikinig kanina. Good night. Iyan nga ang mensaheng ipinadala ni Octavius na siyang binasa na lamang ni Blair sa isip niya. By the way, about pala doon sa wanted criminal na coincidentally, kapareho mo ng kotse yung taong nagpatakas sa kanya. I'm glad na wala pang any article news na naglilink sa'yo sa pangyayaring yun. Pang-agaw ni Riza sa atensyon ng kaibigan, dahilan kaya tinaob ni Blair ang kanyang cellphone sa lamesa upang mapukol ang buong atensyon kay Riza. That's good. But I'm just thinking, what if yung mga taong sinasabi ng media na kriminal ay hindi pala talaga mga kriminal na dapat isumpa at kamuhian ng mga tao? What do you mean by that? Kunot ang noong reaksyon ni Riza. Ani mo'y hindi naunawaan ng husto ang sinabi ng kaibigan. I'm just saying na what if hindi pala talaga sila masasamang tao? What, Blair? They are wanted criminals. They are killers. At marami na nga silang napatay. So obviously, masasama silang tao. Oo, pumapatay nga sila ng mga tao. Pero paano kung yung mga pinapatay nila, yung mga taong tunay na may kasalanan sa batas, pero hindi lang napapanagot dahil may pera sila o kapangyarihan?
At nariyan sila para bigyan ng katarungan at hustisya ang mga naaapi at pinagkakaitan ng katotohanan. Ano sila? Mga bayani? Superheroes? And what are you now, Blair? Criminal defendant? Ang ibig ko lang naman sabihin, hindi naman natin alam kung ano ang point of view nila. Alam mo naman ang media. Minsan, hindi na rin natin alam kung ano ang totoo sa hindi. Dahil kontrolado na rin sila ng gobyerno at ng mga taong kayang paikutin ang mundo dahil sa pera. Sandaling nabalot ng katahimikan nang maramdaman ni Riza ang pagiging seryoso ng kaibigan. Well, if that's the case, maybe this world is so fucked up. Kasi may mga tao nang handang bahira ng dugo ang mga kamay nila para bigyan ng katarungan ang mga ordinaryong tao. Tanging komento na lamang ni Riza. Matapos nilang mag-dinner, ay umalis na rin kaagad si Riza. Habang si Blair naman ay sandali munang sinilip ang mga bata sa silid ng mga ito bago siya nagtungo sa kanyang silid para magpahinga na rin. Nang mahiga sa kama, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Subalit, napadilat din siyang muli sa kadahilanang hindi na mawala sa isipan niya si Octavius. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binasa ang huling text message nito sa kanya. Ilang segundo niya rin iyong tinitigan sa kanyang cellphone at hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya ang pagiging misteryoso ng lalaki. At hindi nga niya ma-de-deny sa sarili na gusto pa niya itong muling makita at makilala. Kasalukuyang nasa warehouse ang grupo ni na Octavius habang nagbabasa ng mga komento ng mga tao patungkol sa kanila. Paano ba yan? Mga bayani ang tingin sa atin ng mga tao. Habang kinukondena nila ang gobyerno at mga kapulisan, hindi tayo kriminal sa mga mata nila. Fuck the government and those policemen! Bulalas ni Jason na ang tono ng boses niya ay proud at natutuwa sa mga nababasang komento, kung saan ang iba pang miyembro sa grupo ay masaya rin at tila ba nagkaroon ng motibasyon. Paano ba naman? Yung mga pulis na yan, mabilis matapalan ng salapi ang mga bibig. Nakakahiya sila sa lipunan. Iiling-iling na hayag naman ni Deon na siyang sinang-ayunan ng mga kasama. Habang si Octavius naman ay kanina patahimik at seryosong nakaupo sa isang tabi, ay bigla na lamang tumayo at lumabas. Kaagad naman siyang sinundan ni Deon. Sumandal sa kotse si Octavius at doon ay nagsindi ng sigarilyo. Kanina ka pa tahimik at parang malalim ang iniisip. Anong problema? Usisa ni Deon nang tabihan niya ito. Subalit hindi sumagot si Octavius. Iniisip mo ba yung sexy star? Ano nga ulit yung pangalan niya? Blair, di ba? Sa sinabing iyon ni Deon, napalingon sa kanya si Octavius. Nitong mga nakaraang araw, napansin kong madalas mo siyang panoorin sa cellphone mo. Bakit? Interesado ka ba sa kanya? Nag-iwas ng tingin si Octavius, kasabay ng paghit-hit niya ng sigarilyo at pagbuga niya ng usok nito. Siya ang dahilan kung bakit ko natakasan yung mga pulis nung araw na iniwan niyo ako. Talaga? So dahil niligtas ka niya, interesado ka na sa kanya? Hindi nagawang makaimik ni Octavius. Alam mo pre, di naman kita masisisi. Ako man aminado ako noon pa. Pinapanood ko na rin siya. At minsan, pinagpapantasyahan ko rin. Paniguradong maraming lalaking nagkakantara pa roon. May mga sikat na aktor pang ang umamin publicly na may romantic interest sila sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong wala kang pag-asa. Gwapo ka, mapera. Kung tutuusin, kaya mong pantayan yung mga sikat na aktor na may gusto sa kanya. Pero tingin mo ba, matatanggap ka niya kung sakali? Kasi sa tingin ko, yung mga babaeng katulad niya,
Kriminal din ang tingin sa atin. Opinyon niya habang hinahawakan ang balikat ni Octavius. Ganun ba? Eh di babaguhin ko yung tingin niya sa akin. Seryosong tugon niya na siyang nagdulot ng ngisi sa labi ni Deon. Samantala, matapos magtimpla ng juice ni Blair ay muli niyang chinek ang cellphone niya. Iyon ay para tingnan kung may text ba uli siyang natanggap mula kay Octavius. Ilang araw na kasi ang lumipas mula noong magkita sila sa abandonadong building ay wala pa siyang natatanggap na anumang text mula sa lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang huling text sa kanya ni Octavius, bigla na lamang siyang natawa at napailing-iling, sabay inilapag ang cellphone niya sa mesa nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa. Sa halip ay dinala na lamang niya sa sala ang meriendang hinanda niya para sa mga anak na siyang tinututor ngayon ni Riza. Mommy, vampire po ba kami ni Faith? Biglang tanong ni Hope. Ha? Bakit mo naman naisip yan, anak? Kasi po, nandito lang po kami palagi sa bahay. Hindi po kami nag-aaral sa mismong school. At si Tita Riza lang po ang nagsisilbi naming teacher. Wala rin po tayong TV at hindi po kami allowed na gumamit ng kahit anong device. Kung di mga laruan, ay mga libro naman po yung hawak namin. At kagabi po, nagkwento po sa amin si Yaya Ninya tungkol sa mga vampire. Ang mga vampire daw po ay sa gabi lang pwedeng lumabas dahil hindi sila pwedeng masinaga ng araw. Naisip ko po na hindi niyo po kami pinapalabas ng bahay ng kambal ko. At minsan lang pong lumabas kami gabi naman po yun. Tapos si Tita Riza lang po yung kasama namin. Mami, vampire po ba kami? Inosenteng lahad ng batang si Hope na siyang nagpaawang ng bahagya sa mga labi ni Blair. Habang si Riza naman ay halata mong pigil na pigil ang sariling tumawa. Sinikap ni Blair mag-isip ng pwede niyang ipaliwanag sa kanyang mga anak. Sinulyapan niya ang kaibigan upang humingi ng tulong. Ngunit nagsistruggle din ito dahil sa pagpipigil na tumawa. Mga anak, hindi totoo ang mga vampire at mas lalong hindi kayo mga vampire, okay? May ibang dahilan kung bakit ko kayo hindi hinahayaan na lumabas. Ano naman po yun, Mami? Ganito kasi yun mga anak. Sobrang delikado kasi talaga sa labas. Maraming taong masasama. At alam nyo naman, di ba? Ako ay busy sa trabaho lagi. Kaya hindi ko kayo palaging nababantayan at nasasamahan. Kaya mas panatag ako kapag nandito lang kayo sa loob ng bahay. Kasi malalayo kayo sa mga masasamang tao at kung anumang panganib. Kung ganun, Mami, bakit hindi na lang po kayo tumigil sa pagtatrabaho? Dito na lang din po kayo sa bahay kasama namin. Paano po kapag may nangyari pong masama sa inyo habang nasa labas po kayo? Ayaw po namin maiwan ni Faith. Natigilan si Blair. Nandito na naman siya sa sitwasyon na nahihirapan siyang sagutin at magpaliwanag sa mga bata. Bahagya siyang napayuko. Hindi niya magawang matingnan ang kambal na anak sa mga mata dahil nilalamon siya ng konsensya sa patuloy na pagsisinungaling niya sa mga ito. At nang mapansin ni Riza na tila ba nahihirapan ang kaibigan, ay bigla na itong sumabat para baguhin ang topic at muling inagaw ang atensyon ng mga bata. Tipid namang napangiti si Blair sa kaibigan. Matapos ang tutoring session, hinatid ni Blair si Riza dahil coding ang kotse nito. You know what? Tawang-tawa talaga ako kanina sa tanong ng anak mo kung vampire raw ba sila. Si Yaya Ninya naman kasi, kung ano-ano na lang yung kinukwento sa mga bata. Nagigilty tuloy ako dahil sa patuloy na pagsisinungaling ko sa kanila. That's why, kailangan mo nang magplano habang maaga pa. Lumalaki na yung mga anak mo.
kailangan din nilang mamuhay ng normal, katulad ng ibang mga bata. For sure, ayaw mo namang ipagkait sa kanila yun, right? Basta, kung ano man ang magiging plano mo. Nandito lang ako. I support you. Thanks, Riza. Hindi naman nagtagal, naihatid na rin ni Blair ang kaibigan sa bahay nito at kaagad din naman siyang umuwi. Ngunit, inihinto niya ang kotse nang mapansin niya na may isang taong nakasandal sa gate ng kanilang bahay. Lumabas siya para lapitan ito. Octavius? Sambit ni Blair nang medyo namimilog ang mga mata nang agad niyang makilala ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nalaman ko ang number mo nang walang kahirap-hirap. Kaya sana, huwag ka nang magtaka kung bakit ko nalaman din ang address mo. Matapos marinig ang boses ng lalaki, ay may kung anong kumiliti sa puso ni Blair. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit tila ba natutuwa ang puso niya ngayon na makita ang lalaki matapos nitong hindi magparamdam ng ilang araw. Humakbang palapit sa kanya ang lalaki. Kung noon ay umaatras si Blair, ngayon hinayaan na lamang niya ang sarili na manatili sa kanyang kinatatayuan. Hindi ka na ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot? Pinaliwanag mo naman sa akin na hindi ka masamang tao. Tugon ni Blair sabay iwas ng tingin. Masyado kasing malapit ang distansya nilang dalawa, kung kaya't bahagya siyang nakaramdam ng hiya. That's good. Hindi naman ako halimaw para katakutan. Yung sugat mo pala, kamusta? Yung sugat ko, okay na ako. Daplis lang naman yun eh. Mabuti naman kung ganun. Sandali silang nabalot ng katahimikan. Ang sitwasyon nila ngayon ay para bang bagong magkasintahan na nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Subalit hindi inalis ni Octavius ang tingin niya sa babae. Hanggang sa matagpuan ng kanyang mga mata ang labi nito. Nang mapansin ni Blair kung saan nakapukol ang tingin ng lalaki, napakagat siya ng labi at hindi na rin niya nakontrol ang mga mata na dumako sa labi ng lalaki. At doon ay unti-unting inilapit ni Octavius ang kanyang muka hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Bahagyang napamulagat ang mga mata ni Blair sa gulat. Sa halip na itulak niya ang lalaki palayo sa kanya, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at ninamnam ang halik na yon. Ilang segundo nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nagtama ang kanilang mga mata na animoy nangungusap. Masaya ako na muli kitang nakita. Good night, Blair. Usal niya sa tenga ng dalaga at tinungo na ang motor nito. Matapos maisuot ang helmet, mabilis nitong pinaharurot ang motor. Naiwan naman si Blair na hindi makapaniwala at unti-unti niyang hinawakan ang kaniyang labi. Sa mga sumunod na araw, muling naging abala si Blair sa kanyang mga project, kung saan kapag natatapos ang photoshoot, dederecho naman siya sa shooting na kasalukuyan niyang proyekto. At tuwing may mga intimate sila ng kanyang co-actor, ay hindi maiwasang maalala niya ang halik sa kanya ni Octavius. Bagay na pilit niyang iniwawaksi sa isipan dahil nadidistract siya at naaalis ang focus niya sa acting. Nakakailang takes na tayo. Sabihin mo lang kung gusto mo akong masolo. Pwede naman natin gawin sa kondo ko. Bulong ng co-actor ni Blair sa kanya habang nakabreak sila. Excuse me? Sinasadya mong maraming takes sa scene. Kasi gusto mong ma-enjoy ang mga labi ko. Come on, Blair. Pwede naman nating totohanin to behind the scene. Just give me the signal.
Napangisi naman si Blair. Pilit na kinokontrol ang kumukulo na niyang dugo. Ang taas din talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Alam mo, Nick, if only I had the choice, hindi ko sana tinanggap ang project na to. Kung nalaman ko lang ng maaga na manyak ka pala. Pabulong sila kung mag-usap at pasimpleng ngumingiti sa tuwing may mga mapapatingin sa kanila para ipakita na maayos silang dalawa bilang partner sa pelikula. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga sila close behind the scene. Call me manyak or whatever you want. Aminin mo na lang na nag-e-enjoy ka rin naman sa mga bed scene and intimate scene nating dalawa. Naglaho naman ang ngiti sa labi ng dalaga at humugot ng buntong hininga sa kapasimpleng sinamaan ng tingin ang lalaki. Sa pagpapatuloy ng shooting ay siya ring pagpapatuloy ng pagtitiis ni Blair kasama ang mahabang pasensya sa co-actor niyang si Nick. At kabilaan din niyang naririnig ngayon mula sa mga tao ang tungkol sa grupo ni na Octavius. Ang ilan ay suportado sila, habang ang ilan ay kinatatakutan at isinusumpa sila. At sa tuwing pumapasok sa isipan ni Blair ang lalaki, ay napapacheck siya sa kanyang cellphone. Ngunit napapabuntong hininga na lamang siya sa tuwing makikita niyang wala pa ring bagong text message sa kanya si Octavius. Nagpatuloy lamang ang bawat araw ni Blair. Hanggang isang gabi, patulog na sana siya matapos ang nakakapagod na araw nang bigla siyang makatanggap ng text message mula kay Octavius na kasalukuyan itong nasa labas ng bahay niya. Kaya naman dagli niya itong tinungo. "Uy, anong ginagawa mo rito ng gantong oras ng gabi?" Bungad niya sa lalaki, sabay nagpalinga-linga sa paligid. Gusto lang kitang makita. Saglit na napabuntong hininga si Blair bago niya hinila ang lalaki papasok sa loob ng bahay kung saan tahimik at maingat nilang tinungo ang kanyang silid. Delikado ang ginawa niya, ngunit hindi rin niya batid kung bakit niya pinapapasok sa loob ang taong sa paningin ng iba ay kriminal. Pagpasok ng silid ay handa na sana niyang bulyawan ang lalaki nang bigla na lamang siya nitong sunggaban ng halik. Namutawi ang gulat kay Blair pero kalaunan nadala na rin siya at tinugunan ang halik na siyang nagtagal ng halos 2 minuto. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay kaagad na dumistansya si Blair. Iyon ay dahil bumibilis na naman ang tibok ng puso niya na animoy nakikipag-unahan sa karera. I'm sorry. Nadala lang ako. Hindi nagsalita si Blair. Sa halip, naupo lamang ito sa kama at pinapakiramdaman pa rin ang puso niya. Nang mga sandaling iyon, nakatuon lamang sa babae ang mga mata ni Octavius na may pagkalamlam at bakas din doon ang pag-uusisa sa kung ano ang kasalukuyang iniisip ni Blair. At makalipas ang ilang minutong nasakop ng katahimikan, napagdesisyonan ng basagin iyon ng lalaki nang siya ay magsalita sa kalmadong paraan. Sorry kung naabala kita. Aalis na ako. Nang tahakin ni Octavius ang pintuan, ay dagling dumako sa kanya ang atensyon ni Blair na siyang mabilis na napatayo para pigilan siya ng walang pag-aalinlangan. "Please, stay." Unti-unting napalingon si Octavius sa kamay ni Blair na nakahawak sa kanyang braso. At doon ay marahan niyang sinalubong ang mga mata nito na tila ba puno ng pangungulila. Napalunok si Octavius, para bang hinihigop siya ng mga mata ni Blair na siyang nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nang tagpong iyon ay nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Octavius. Hanggang sa hindi na nga niya nagawa pang makontrol ang sarili at muli nga niyang inangkin ang labi ng babae. Ang sandaling iyon ay puno ng pagkasabik kasabay ng nag-aalab nilang mga puso.
na hindi na nila kailanman maitatanggi pa. At sa pamamagitan ng kanilang mga halik na puno ng damdamin, naipadama nila sa bawat isa ang kanilang nararamdaman. Habol-habol ang kanilang hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kung saan taimtim nilang tinititigan ang mga mata ng bawat isa. At ang tingin ng iyon ang nagsilbing hudyat upang mas lumalim pa ang sandaling iyon. Muli nilang sinakop ang kanilang mga labi ng walang pag-aalinlangan at taus-pusong nagpatangay sa liyab ng apoy. Marahang inihiga ni Octavio si Blair sa kama habang ang kanilang mga katawan ay wala ng maski anong saplot. Sa huling pagkakataon, tinitigan nila ang mga mata ng bawat isa na punong-puno ng pagkasabik at pagnanais na maging isa sila sa gabing iyon. Muling nagdampi ang kanilang mga labi at sa bawat pagdidikit ng kanilang mga katawan ay siyang nakakapagdagdag ng kakaibang init na mas lalong nagliliyab kasabay ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Hanggang sa sabay na nga nilang naabot ang rurok ng kaligayahan na siyang parehong nagpapaalala sa kanila ng pamilyar na pakiramdam. Isang alaala ang nabuhay sa kanilang dalawa mula sa nakaraan at hindi nga nila batid kung ano ang koneksyon ng alaalang iyon sa nangyari ngayon. Pagod at hinihingal ang katawan na nahiga si Octavius sa tabi ni Blair. Hinagkan din niya ang noo nito at nagpalitan sila ng matamis na ngiti sa isa't isa. Mabilis na natapos ang gabing iyon at nang unti-unting magising si Blair ay pagtataka ang siyang bumalatay agad sa mukha niya nang mamataan niyang wala na sa kanyang tabi ang lalaki. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang naganap sa kanilang dalawa kagabi na siyang automatic na nagdulot ng ngiti sa kanyang mga labi at hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig habang inaalala ang sandaling iyon. Samantala, lingid sa kaalaman ni Blair na ng mga oras na iyon ay nakaharap ni Octavius ang kambal. Sino po kayo? Tanong ng batang si Hope na bahagyang nagulat nang makita nilang magkapatid ang lalaki na siyang kasalukuyang umiinom ng tubig sa dining area. Nilingon ni Octavius ang pinanggalingan ng boses at namutawi sa kanyang muka ang magkahalong gulat at pagtataka nang makita ang dalawang batang magkamuka. Bisita ka po ba namin? Kaibigan ka po ba ni Mommy? Ano pong pangalan niyo? Magkakasunod na usisa ni Faith. Si Blair naman, nakalalabas lang ng silid, ay kaagad na namilog ang mga mata nang madatnan niyang kaharap na ni Octavius ang kaniyang mga anak. "Octavius!" Tawag ni Blair habang ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagpapanik. Napunta rin sa kanya ang atensyon ng mga bata at ng lalaki. Mommy, sino po siya? Bisita mo po ba siya? Mommy, mga anak mo sila. Kunot noong reaksyon ni Octavius na ngayon lamang nakapagsalita. Hindi sumagot si Blair. Nilapitan lang nito ang lalaki at hinila na palabas ng bahay. Mabuti siguro kung umalis ka muna ngayon. Bago pa may ibang makakita sa'yo at makilala ka pa. Matapos niyang sabihin iyon, ay dagli niyang tinalikuran ang lalaki. Ngunit kaagad namang nahuli ni Octavius ang kanyang kamay. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Blair. Mga anak mo ba sila? May mga anak ka na? Mariing pinikit ni Blair ang mga mata niya bago niya hinarap ang lalaki. "Please, Octavius, umalis ka na. Saka na lang ulit tayo mag-usap." Puwersahan niyang tinanggal ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanya at tuluyan niya na itong tinalikuran. Naiwan namang may malaking question mark sa mukha ni Octavius.
Subalit, wala na rin siyang nagawa pa, kundi ang tunguhin ang kanyang motor at sinuot ang helmet. Sandali rin muna niyang tinapunan ng tingin ang bahay ni na Blair. Sa kanya pinaharurot ang motor. Mga anak, yung lalaki pala kanina, kaibigan lang siya ni Mommy, okay? Pagkaklaro niya sa mga bata nang balikan niya ang mga ito. Ganun po ba? Nasaan na po siya, Mami? Gusto po sana namin siyang makilala. Umalis na kasi siya. Talagang bumisita lang siya sandali. Pero huwag kayong mag-alala. Sa susunod na bumisita ulit siya rito, ipapakilala ko na kayo sa kanya. Okay po, Mami. At napangiti na lamang din si Blair. Sa isang condo unit ay maririnig ang tunog ng shower room at doon ay kasalukuyang nagsishower si Octavius. Ilang sandali pa, bigla itong natagilan sa kadahilanang nag-flashback sa kanyang isip ang tagpo sa bahay ni na Blair kung saan nakita niya ang kambal na bata. Magmula ng araw na yon, hindi na nawala sa isipan ni Octavius ang senaryong iyon at naroon din ang kanyang pagnanais na makausap si Blair tungkol doon dahil marami din siyang tanong sa kanyang isipan. Matapos mag-shower, nagbihis na rin si Octavius. Munting gulat naman ang namutawi sa kanyang mukha nang madatnan niya sa sala si Jason. Sinabi sa akin ni Deo ng door passcode mo, kaya pumasok na ako. Kaagad na paliwanag ni Jason bago pa man makapagtanong si Octavius sa kanya. Nandito ako kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na kinita kami ni boss kanina at meron tayong bagong target. Dugtong pa ni Jason, sabay abot ng isang picture kay Octavius. Nang kunin ni Octavius ang naturang litrato, tinitigan niya iyon ng taimtim. Anong kaso niya? Isa siyang sikat na aktor dahil nepo baby. Mayaman ang pamilya kaya nakukuha niya ang gusto niya. Lahat ng gusto niya. Hanggang sa nakapatay siya ng isang babaeng bayaran na nagtatrabaho sa isang bar. Sinubukang magsampa ng kaso yung pamilya ng biktima. Pero nabasura din. Hanggang sa napabayaan na lang. Dahil hindi raw sapat ang ebidensya para makulong ang aktor na yon. Naikuyom ni Octavius ang kanyang kamao kasabay ng pagsalubong ng kanyang mga kilay habang ang kanyang mga mata ay seryoso at nagngangalit. Pagpasok ni Blair sa kotse niya ay una niyang binuksan ang passenger compartment storage at natigilan siya nang makita niya roon ang perang nakatupi na siyang binigay sa kanya ni Octavius noong una nilang engkwentro. Nanumbalik sa alaala niya ang nangyari sa kanila noong isang gabi. Napasandal naman siya sa kanyang kinauupuan at huminga ng malalim. Hindi ka pa talaga nadala, Blair. Nabigay mo na naman yung sarili mo sa taong hindi mo naman masyadong kilala. Hindi na rin kasi niya kinontak pa ang lalaki matapos ang huli nilang pagkikita noong may nangyari sa kanilang dalawa. At hindi niya nga maiwaksi sa isip niya na marahil ay ginost na siya nito at hindi na ito magpaparamdam pa sa kanya kailanman matapos matikman ang kanyang katawan. Ipinilig-pilig na lamang ni Blair ang kanyang ulo at umalis ng bahay para magpunta sa shooting location nila. At sira nga na naman ang araw niya dahil isang nakangising mukha ng kanyang co-actor na si Nick ang siyang sumalubong sa kanya. Are you ready, baby? Mas marami tayong intimate scene ngayon. You'd better be prepared. Nakangising bungad ni Nick na halata mong ifiniflex ang matipuno niyang katawan dahil wala itong suot na pang-itaas. Napairap ng mga mata si Blair. Alam ko kung ano ang motibo mo, Nick. And I suggest na tigilan mo na yung fantasy mo kasi hinding-hindi ako mahuhulog sa patibong mo. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang dalaga na kausapin ang lalaki at nag-walk out na lamang siya. Isang natutuwang ngisi naman ang siyang sumilay sa labi ni Nick
Nang sundan niya ng tingin si Blair na tila ba gustong-gusto niya ang pang-challenge nito sa kanya. Handa na silang mag-take ng unang scene at matapos ngang i-discuss sa kanilang dalawa ng direktor ang mga dapat nilang gawin, kaagad na rin silang nagsimula. Unang dumampi ang mga labi ni Nick sa leeg ni Blair, habang ang mga kamay nito ay unti-unting hinuhubad ang bathrobe na nakabalot sa katawan ng aktres. Nang tuluyang matanggal ang bathrobe nito, sinakop ni Nick ang kanyang labi. Ito ang pinakaayaw niyang scene kasama ang aktor tuwing kailangan nilang maghalikan sa labi dahil mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya. At ramdam niyang hindi yun bastang acting lamang. Gayunpaman, inisip na lamang ni Blair na si Octavius ang kahalikan niya ngayon. Ito lamang kasi ang tanging paraan para manatili siyang professional at hanggat maaari, gusto niyang matapos ang scene ng isahang take lang. Naramdaman niya ang mga kamay ni Nick na naglalakbay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at mabilis nitong tinanggal ang suot niyang bra. Nang sandali silang tumigil sa paghahalikan, ay tumitig sa mga mata niya ang aktor at dooy unti-unting sumilay ang ngisi sa gilid ng labi nito. Ang sunod na ginawa nito ay ang siyang ikinagulat ni Blair. Kasalukuyan nitong inaangkin ang kanyang magkabila ang dibdib. Kaagad na nagpumiglas ang aktres, pero ginamitan na siya ng puwersa ni Nick, kaya hindi siya nakawala sa mga bisig nito. Nilingon ni Blair ang direktor at hinintay niyang sumigaw ito ng cut. Subalit, patuloy lamang itong nanunood, pati na rin ang ibang staff. Nagpapanik na ang kalooban ni Blair ng mga oras na yun dahil batid niyang hindi na tama ang nangyayari. Wala sa script at usapan nila ang kasalukuyang ginagawa sa kanya ngayon ni Nick. Obvious namang pinagsasamantalahan na siya nito, ngunit wala man lang maski isa na pumigil. Lingid sa kanilang kaalaman, sa isang sulok malapit sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero at leather jacket habang umiigting ang panga at ang mga kamao nitong nakakuyom ay punong-puno ng panggigigil. Akma na sana itong susugod para pigilan ang nangyayari, pero biglang sumigaw ng cut ang direktor. Mabilis na lumayo si Blair at muli niyang ibinalot sa kanyang katawan ang bathrobe. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, kaya nagpaalam muna siya saglit para mag-restroom break. Bago pa man siya makapunta ng restroom, ay biglang may humilas sa kanya at dinala siya sa isang bakanteng silid. "Octavius, anong ginagawa mo rito?" Gulat na gulat niyang reaksyon nang sandaling makilala niya ang lalaki. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Papatayin ko kaagad yung hayop na yun ngayon din. May gigil sa boses niya. Bahagyang napayuko si Blair. "Please, Octavius, kumalma ka." Paano ako kakalma kung harap-harapan kong nakikita kung paano kanya pagsamantalahan? Ang gago niya. "Octavius, hindi ka dapat nandito. Paano na lang kung may makakita sa'yo at makilala ka pa? Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba talagang mahuli ng mga pulis?" Wala akong pakialam, Blair. Hindi ko hahayaan na pagsamantalahan ka ulit ng hayop na yon. Kaya halika na. Sumama ka sa akin. Ilalayo kita rito. Hinila ni Octavius ang kamay niya para umalis, pero agad din siyang nagpumiglas. "Bitawan mo ako! Hindi ako pwedeng umalis rito. Kita mong nasa kalagitnaan kami ng shooting. I am a sexy actress, for goddamn sake!" Pero hindi yun sapat na rason para hayaan mong pagsamantalahan ka. Ang pagtatalong iyon ni na Octavius at Blair ay nakaagaw ng atensyon ni Nick na siyang patungo rin sana sa restroom. Nang mapansin sila nito, ay dagli silang nilapitan. Blair, what's going on here? Tanong ni Nick. Napamulagat ang mga mata ni Blair dulot ng pagkagulat sa bigla ang pagsulpot ni Nick.
Masamang tingin naman ang ipinukol ni Octavius sa lalaki. Wala. May tinatanong lang siya. Tara na, Nick. Bumalik na tayo sa set. Anya sa kahinila palayo ang aktor, kung saan kunot ang noo ni Nick, dulot ng pagtataka dahil sa matalim na tingin sa kanya ng lalaki. Pagbalik sa set, ay nilapitan si Blair ng mga stylist at kinuha ni Nick ang pagkakataon na yon para tumawag sa mga pulis na siyang napansin ni Blair, kaya nakaramdam siya ng munting kaba at pag-aalala. Nagbigay ng 10-minute break ang direktor para ayusan muna sina Blair at Nick. At noong mga oras na yun ay hindi inaalis ni Nick ang tingin niya sa aktres, habang hindi pa rin nawawala ang munting ngisi niya sa mga labi. Ilang sandali pa, napansin ni Blair sa hindi kalayuan ang 3 pulis na ngayon ay na-corner na si Octavius. Kaya agad siyang lumapit doon. Sa paglapit niya ay kasabay nilang narinig ang tunog ng isang putok ng baril na siyang nagdulot ng pagkapanik at takot sa mga tao. Hinawakan ni Octavius ang kamay ni Blair at sabay nilang tinakasan ang mga pulis. Tumakas na kayong dalawa. Kami na ang bahala rito. Salubong ni Deon kina Octavius habang kasunod nito ang ilan pa nilang mga kasama. Salamat, Deon. Tugon na lamang ni Octavius at mabilis nilang tinungo ang motorcycle niya. Hinayaan lamang ni Blair na isuot sa kanya ni Octavius ang helmet at nang magdama ang kanilang mga mata ay para bang nag-slow-mo ang paligid. Mabilis namang sumakay ang aktres sa motor. Kumapit ka. Muli, dala ng takot, napilitang kumapit si Blair sa bewang ng lalaki. Mabilis na humarurot ang motor at hindi pa man sila nakakalayo ay may mga pulis na ang humabol sa kanila. Isang nakakatakot iyong sitwasyon para kay Blair. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa career niya. Pero hindi niya maunawaan kung bakit sa piling ni Octavius ay hindi siya nakakaramdam ng takot ngayon. Sa halip pakiramdam niya, ligtas siya. Matapos ang ilang minutong habulan, dumating na rin ang ilang mga kasama ni Octavius na siyang naging daan upang makatakas sila ni Blair sa mata ng mga pulis. Mabilis na sumapit ang gabi at ngayon ay yakap-yakap ni Blair ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ang apoy sa kanyang harapan. Nasa abandonadong building sila ngayon at magkatabing pinagmamasdan ang bonfire na nagsisilbi nilang liwanag at init. Hindi ko akalain na siya pala yung demonyong sinasabi mo. Wika ni Blair patukoy sa co-actor niyang si Nick. Ito ay matapos ipaliwanag ni Octavius ang lahat na si Nick na ang bago nilang target. Pero kailangan ba talagang idaan sa dahas ang lahat? Kailangan ba talaga siyang patayin para lamang mabigyan ng hustisya ang mga biktima niya? Hindi ba pwedeng kumalap na lang kayo ng ebidensya na magpapatunay na meron siyang kasalanan para makulong siya? Tumingin si Octavius sa kanya dahil sa sinabi nito. Pinaliwanag ko na sa'yo noon na kahit ano pang ebidensya ang iharap sa korte, mababasura lang yung kaso at aayon lang sa kanila ang batas. Kaya sino ang magbibigay ng katarungan at hustisya sa mga biktima? Lumingon din si Blair sa lalaki, kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero Octavius, hanggang kailan ka kikitil ng buhay ng tao? Hindi mo ba naisip na parang wala ka na ring pinagkaiba sa kanila kasi pumapatay ka rin ng tao? Hanggang kailan ka mamumuhay ng ganito? Hanggang kailan ka mamumuhay bilang isang kriminal at bayani? Ibinaling naman ni Octavius ang paningin sa apoy. Kapag nagkaroon ako ng rason para tumigil. Kapag ba sinabi kong, tigilan mo na to, titigil ka ba? Sapat na bang rason na sabihin kong mahal kita para piliin mo ang tahimik na buhay?
Muling naipukol ni Octavius ang kanyang mga mata kay Blair sa narinig. Doon ay unti-unti niyang naramdaman ang pagkabog ng puso niya ng mabilis. Yung mga bata, mga anak mo sila, di ba? Paano ang tatay nila? Wala silang ama. Hindi ko kilala yung tatay nila. Imposible. Totoo yun. Ang naaalala ko lang, naibigay ko ang sarili ko sa isang taong hindi ko naman kilala. Pero hindi na mahalaga kung sino siya. Salamat pa rin sa kanya dahil nagkaroon ako ng kambal na anak. Pero hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako na maging ina. Walang alam ang publiko dahil tinago kong may mga anak ako for the sake of my career. Ni hindi nga nila alam kung ano ang trabaho ko eh. Ni hindi rin nila maranasan ang nararanasan ng mga normal na bata dahil hindi ko sila hinahayaan na lumabas dahil nga tinatago ko sila sa publiko. Kung gano'n, itinago mo sila dahil alam mong kapag nalantad sa publiko ang katotohanang may mga anak ka na, ay pwedeng masira ang career mo. At gano'n din ang tingin mo sa akin, di ba? Na makakasira lang ako sa career mo. Nangilid ang mga luha sa mata ni Blair. Tila ba may karayom na tumusok sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mga mata ni Octavius na may bahid ng kirot. Magkatagpo lamang ang kanilang mga matang parehong nangungusap. Ikaw ba yun? Biglang tanong ni Octavius na siyang nagpakunot ng noo ni Blair. Ang alin? May babae akong nakasiping noon. Noong muli kitang nakita at nakilala, napaisip ako kung ikaw ba yung babaeng yun o magkahawig lang kayo. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagiging confident na ikaw talaga ang babaeng yun. Lalo na nung matapos kong marinig yung sinabi mo tungkol sa ama ng mga bata. Ngayon sigurado na ako na ako ang kanilang ama. Gumuhit ang munting pagkagulat sa mukha ni Blair nang umawang ang bibig niya sa narinig. No way! Kaya pala pamilyar ka sa akin. Kaya pala, maski halik mo, pamilyar sa akin kasi ikaw pala yung lalaking yun. Tumangu-tangu lamang si Octavius. What a small world. Ngayon, may sapat na akong rason para tumigil sa pagiging kriminal katulad ng sinasabi mo. Para sa'yo at sa mga anak natin, magpabagong buhay ako. Pwede mo na ring talikuran ang pagiging sexy actress mo dahil kaya ko kayong bigyan ng magandang buhay. Tuluyan nang kumawala sa mga mata ni Blair ang kanyang mga luha. Hindi pa rin nila inaalis ang tingin nila sa isa't isa hanggang sa kusang naglapit ang kanilang mga muka at naglapat ang kanilang mga labi. Maya-maya pa, nang mapansin ni Octavius na animoy nilalamig si Blair dahil sa tanging bathrobe lamang ang suot nito, ay hindi siya nagdalawang isip na hubarin ang suot na leather jacket at pinasuot iyon sa aktres, sabay halik sa noo nito. Matapos nilang pag-usapan ang tungkol sa nakaraan at sa kanilang nararamdaman, napagpasyahan na rin nilang lisanin ang abandonadong building. At ngayon ay lulan na sila ng motor na tinatahak ang mahabang daan. Huminto ang motor sa labas ng bahay ni na Blair, kung saan kaagad na bumaba ang aktres at hinubad ang suot na helmet. Dito ka na lang muna sa labas maghintay. Bilin niya na siyang tinanguan lamang ni Octavius. Nagmamadali niyang tinahak ang bahay niya. Ngunit natigilan siya nang madatnan niya roon ang kaibigang si Riza. Blair, nabalitaan ko yung nangyari. Tumawag sa akin yung manager mo. Ayos lang ako, Riza. Nasaan ang mga bata? Blair, anong ginawa mo? What do you mean? Kunot noong tanong niya nang bigla na lang magbago ang aura ng kaibigan. Bakit ka nagsinungaling sa akin? So all this time,
May koneksyon ka pala talaga sa kriminal na yon. Bakit, Blair? Sa dami ng tao, bakit sa kriminal pa? Sinabi sa akin ng mga bata na may lalaki raw na nagpunta sa inyo nitong nakaraan. At pinakita ko yung picture ng kriminal na yon. At kinumpirma ng mga bata na ang taong yun ang nakita nila. Ibig sabihin, hindi coincidence na kapareho mo ng kotse yung nagpatakas sa taong yon dahil ikaw talaga yon. And now, kasama mong tumakas ang kriminal na yon. Riza, I'm sorry kung nagsinungaling ako. Pero komplikado kasi, kaya hindi ko masabi sa'yo. Pero hayaan mo ako mag-explain. Blair, alam mo ba na wala na si Nick? Pagputol ni Riza, dahilan kaya bumalatay ang labis ng pagkagulat sa mukha ng aktres. Namimilog ang mga mata, bahagyang nakaawang ang mga labi at medyo nanginginig na ang mga kamay ni Blair matapos marinig ang balitang yon. At ngayon, maraming nagsasabi na kasabot ka ng mga kriminal. Riza, nasan yung mga bata? Tulog ba sila? Kailangan na naming umalis ngayon. As in ngayon din. Paniguradong pupuntahan ako ng mga pulis rito. Ayoko madamay sila sa gulong to. Tumakbo nga patungo ng kwarto ng mga bata si Blair at nadatnan niya roon, natulog na ang kambal na siyang marahan niyang ginising. Hope, Faith, aalis tayo. Mommy, saan po tayo pupunta? Mamaya ko na ipapaliwanag mga anak, basta kailangan na nating umalis ngayon din, okay? Pagkasabi niya yun, ay kaagad niyang inihanda ang mga maleta ng mga bata. Ano to, Blair? Kailangan ba talagang tumakas ka? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang connection mo sa taong yun? Riza, please, pwede bang tulungan mo muna kami ngayon? Kailangan na naming umalis. At ipapaliwanag ko rin sa'yo ang lahat, please. Napabuntong hininga naman si Riza at kalaunan, napatango na lamang ito. Sige, ako na ang bahalang mag-impake sa mga gamit ng mga bata. Ako na rin ang gigising kay Yaya niya. Mag-impake ka na rin, sige na. Tumango si Blair at dumiretso na sa kwarto niya para mag-impake. Katulong ni Blair na lumabas ng bahay dala ang mga maleta, sina Riza at Yaya niya. At doon nakita nila si Octavius, kung saan naroroon na rin ang kotse nito. Pinapunta ko si Dayon kanina para dalihin ang kotse ko, pero umalis na rin siya dala ang motor ko. Saad ni Octavius. Kaagad namang lumamlam ang mga mata niya nang dumako ang tingin niya sa mga bata. Pagkuway nagmadali na rin silang isilid sa compartment ng kotse ang kanilang mga gamit at pumasok na rin sa backseat ang mga bata. Ikaw na muna ang bahala kay Yaya niya. Tatawagan kita. Baling ni Blair sa kaibigan. Kahit na marami pa ring katanungan si Riza, tumangu-tango na lamang siya. Magkasama ngang lumisan sina Blair at Octavius kasama ang kanilang mga anak. At ngayon ay nasa rest house sila ni Octavius para nga doon na muna mamalagi. Mommy, ano pong nangyayari? Bakit po tayo umalis sa bahay natin? At saka bakit po natin kasama ang kaibigan nyo? Bahagya namang napaluhod si Blair para kausapin ang mga bata. Mga anak, I'm very sorry. Ang dami kong naging kasalanan sa inyo at pagkukulang. Ang dami kong kailangang ipaliwanag. Pero darating din ang tamang panahon na maiintindihan niyo ang lahat. Sa ngayon gusto ko munang sabihin sa inyo na makakasama na natin ang daddy niyo. Ang daddy namin? Sino po ang daddy namin, Mommy? Dahan-dahang nilingon ni Blair si Octavius na nakatayo lamang ng mga oras na yun. Siya ang daddy niyo. Pagkasabi niyon ni Blair, ay magkasamang lumapit ang kambal sa harapan ni Octavius. Totoo po ba yun? Kayo po ang daddy namin? Marahang lumuhod si Octavius at marahan ding tumango. Sabay sila ng munting ngiti sa mga labi. Oh, ako nga. Ako ang daddy niyo.
Kaagad na niyakap ni Octavius ang mga bata. At ng mga sandaling iyon, hindi na napigilan pa ni Blair ang pagpatak ng kanyang mga luha. Masaya ang puso niya sa nasasaksihan niya ngayon. Marahil ay nasa mahirap silang sitwasyon ngayon, pero naroroon pa rin ang saya para sa kaniyang pamilya. Matapos makatulog ng mga bata, ay doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Blair na tingnan sa kanyang cellphone ang mga news at articles patungkol sa pagkamatay ng kanyang co-actor na si Nick at ang mga article patungkol sa kanila ni Octavius at ng grupo nito. Ngayon ay kasama na rin siya sa mga wanted. Nagsisisi ka ba? Biglang tanong ng lalaki nang lapitan siya sa terrace. Lumingon si Blair sa kanya at mabilis na umiling-iling. Why would I? Iniisip ko nga na baka blessing in disguise tong nangyayari. Para matutunan kong pahalagahan ang pamilya ko. Paano ang career mo? Inilaan ko ang ilang taon ng buhay ko sa trabaho ko. Aaminin ko, maraming pagkakataon na hindi ako naging masaya dahil katawan ko ang puhunan ko. Hindi rin naging madali para sa akin ang mga pinagdaanan ko dahil kailangan kong magtiis. Hindi ako pwedeng magreklamo kasi wala rin naman akong choice. Ilang taon din ang inagaw ko sa mga anak ko para maranasan nila ang normal na buhay. Ilang taon ko rin silang tinago at idininay. Baka ito na rin ang tamang pagkakataon na makabawi ako sa kanila at maging isang responsableng ina para sa kanila. Humarap si Octavius kay Blair at hinawi ang ilang hibla ng buhok nito patungo sa tenga. Kung ganon, handa ka bang makasama ako na kahit na ganito ang buhay natin bilang wanted? Hindi ako natatakot, Octavius, kasi alam kong kasama ka namin ng mga anak natin. Huwag kang mag-alala, Blair. Lahat ay gagawin ko. Maging masaya lang kayo sa piling ko. Naglapat ang kanilang mga labi ng ilang segundo lamang. Pagkatapos ay niyapos nila ang isa't isa. Sa ilang araw nilang pamamalagi sa rest house, sinikap ni Octavius na pasayahin ang kanyang mag-iina. Hindi naman siya nabigo dahil kitang-kita niya ang kasiyahan ng mga ito sa kabila ng sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Kung minsan pa ay dumadalaw sa kanila ang ilang miyembro ng grupo ni na Octavius para kamustahin ang lagay nila. Gayon din naman si Riza na ngayon ay labis na hindi makapaniwala matapos ipaliwanag sa kanya ni Blair ang lahat-lahat. Kabilang naroon si Octavius, ang ama ng mga bata. Pero Blair, ano na ang balak mo ngayon? Paano na yung career mo na ilang taon mo ring inalagaan? Gusto mo ba ng ganito? Yung nagtatago sa publiko at sa mga pulis? Pinag-isipan ko na ito ng mabuti, Riza. Wala na akong pakialam sa career ko. Ngayon, panahon na para piliin ko ang sarili ko, ang mga anak ko, at ang taong mahal ko. Hindi naman na nagawa pang makaimik ni Riza. Bagamat hindi siya talaga sang-ayon dahil sa labis na pag-aalala, ay wala rin siyang magagawa kundi suportahan ang desisyon ng kaibigan kung saan ito magiging masaya. Nang mga oras na iyon ay nagpapahangin si Octavius nang mapansin niya ang isang lalaki na kahina-hinala ang kilos. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at dooy nagkaroon siya ng masamang kutob. Sakto namang tumawag sa kanya si Deon para ipaalam na may nakita itong mga pulis na tila ba ang direksyon ay patungo sa kanilang rest house. Dahil doon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Octavius at tinungo sina Blair. Kailangan na nating umalis. Mukhang natuntun na tayo ng mga pulis. Wika niya na siyang nagdulot ng takot at pangamba sa magkaibigang sina Blair at Riza. Mabilis silang kumilos para maghanda sa muling pagtakas. Saan tayo pupunta ngayon?
Tanong niya kay Octavius nang makapasok na sa backseat ang kanilang mga anak. Nasabihan ko ng mga tauhan ko. Pupunta tayo ngayon sa isang daungan kung saan maghihintay sa atin ang barko na maghahatid sa atin papuntang Malaysia. Pagkatapos niyon, pwede na tayong lumayo at mamuhay ng tahimik sa ibang bansa. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo, Octavius. Kahit saang lugar pa yan, basta magkakasama tayo ng mga anak natin. Bumaling naman si Blair sa kaibigan niyang si Riza, na ngayon ay mangiyak-ngiyak na. Ayokong umalis kayo ng mga bata. Pero kung yun lang talaga yung tanging paraan para mamuhay kayo ng maayos at masaya, so suportahan kita. Basta kontakin mo lang ako at mag-update ka lagi. Oo naman, Riza. Matalik kitang kaibigan, kaya hindi kita makakalimutan. Magkikita rin tayo, soon. Nagyakapan silang dalawa at tuluyan nang nagpaalam sa isa't isa. Tagumpay nga silang nakatakas at nakaalis ng bansa. At ngayon, handa na silang magsimula ng panibagong buhay bilang isang pamilya. Malayo sa gulo, malayo sa mga mapanghusga. At higit sa lahat, malayo sa mundong hindi nila kayang mamuhay ng normal. Sa ibang bansa na rin kinasal sina Octavius at Blair, kung saan nadagdagan pa ng isa pang anghel ang kanilang pamilya. Maayos din nilang napalaki ang kanilang mga anak na ngayon ay normal lang nakakapag-aral sa isang paaralan at meron na rin silang mga kaibigan. Masaya ka ba? Out of nowhere ay tanong ni Octavius sa kanyang asawa habang nasa yate sila ngayon bilang kanilang date at pinagmamasdan ang tahimik na dagat. Bakit? Oo naman. Bakit mo ba naitanong yan? Wala naman. Naiisip ko pa rin kasi yung buhay natin sa nakaraan. Naisip ko lang, kung wala ka bang pinagsisisihan na mas pinili mong magpakalayo-layo kasama ako. Octavius, sa ilang taon nating pagsasama, kung nagsisiman ako, hindi ko sana hinayaan na makasal tayo at madagdagan pa ng isa pang anak. Mahal kita, Octavius. Mahal na mahal. Kung mauulit man yung buhay natin. Gantong buhay pa rin ang pipiliin ko. Basta kasama kita. Basta kasama ka namin ng anak natin. Napangiti si Octavius sa narinig, sa kahinagkan ang noo ng asawa. I don't know what I did great to deserve you as my wife. I love you so much, Blair. Dahil sa'yo at sa mga anak natin, nagkaroon ako ng rason para bigyan ng halaga ang buhay ko. Ngayon ay wala akong ibang pangarap, kundi ang makasama kayo habang buhay, hanggang sa lumaki at magsipag-asawa ang mga anak natin. Nagpalitan nga sila ng matamis na ngiti at inangkin ang kanilang mga labi. Magulo man ang naging simula ng kanilang pag-iibigan, ang kwento nilang dalawa ang siyang nagpatunay na ang pag-ibig hindi mo malalaman kung kailan darating at yayabong. Bukod pa riyan, napagtanto rin natin na hindi dapat husgahan ang kapwa batay sa kung ano ang nakikita at naririnig natin. Dahil hindi natin alam ang